Samantala, bumaba na sa pinakamababang level sa loob ng 3 buwan ang presyo ng krudo sa world market. Bumagsak sa $81.73 ang kada barrel ng Brent crude matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang posibleng kasunduan ng Amerika at Iran. Ang hakbang na ito ang inaasahang tatapos sa giyera para mabuksan ulit ang Strait of Hormuz at makadaan na ang mga oil tanker. Sa kabila nito, naniniwala ang Department of Energy na posibleng tumagal pa ng 2 o 3 buwan ang National Energy Emergency sa bansa. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, kakailanganin pa kasi ng oras para maging stable ulit ang presyo ng mga bilihin. Dagdag ni Garin, pag-aaralan pa ng pamahalaan kung dapat nang bawiin ang emergency conditions dahil posibleng may iba pang mga sektor na umiinda pa rin sa epekto ng krisis sa Middle East. Kaugnay niyan, makakausap natin DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Sir, ngayon nga pong bumaba na itong presyo ng krudo sa world market, kailan po kaya ito pinaka mararamdaman ng publiko partikular sa rollback ng diesel at gasolina? Dahil cyclical nga ho ang ating application on a weekly basis ng adjustment, definitely next week mararamdaman na ho kaagad ang ating movement at tama ho kayo ang mataas po ang tsansa ngayon na ang direksyon ng movement ng price ay pababa. So yan ho'y mararamdaman kaagad dahil ginagawa ho natin to on a weekly basis. At masasabi ba natin, ano bang tansya nyo, sir, na ito kaya yung pinakamalaking pagbaba sa nakalipas na 2-3 buwan? Definitely yung may nakaraan ho tayo na as high as 12 pesos ang naging rollback. Opo. But in terms of pump price, magiging resulting pump price, ito na ho ang simula nung level na umaabot na ho tayo to 70 to 80 no na range. At kung tutuloy-tuloy pa ho yan, sana masundan. Baka mangilan-ngilan na po sa mga pump price natin, bumaba na to 60 peso territory. Sa inyo pong pananaw, kailan posibleng bumaba itong presyo ng mga bilihin naman na naapektuhan ng pagtaas ng presyo sa langis? Tuloy, ano na po ba ito? Magkakaroon na ng chain reaction? Well, ang depende ho yun sa production period at towards replenishment. So, ang definite ho talaga na mabibigyan kaagad ng ginhawa ay yung mga susunod na cycle ng production ng ating goods. No, dahil ito ngayong inilalabas ngayon ay definitely mga gawa na ito nung nakaraang pang prices ng petroleum product. So ang goods na yan ay nakaangkla na dun sa medyo may kataasan pa. But definitely yung mga replenishment niyan, yung mga susunod na cycle, ay gagamit na ho yan ng fuel na may mababang price. Pero itong immediate na impact, doon po sa transport. Sa transport po kasi yan, definitely ang alam ho natin, yung bayad ho ng truck, delivery van, ay on the per regas nila on the gasoline station. So definitely kung gagas sila in next week, agaran ho nilang mararamdaman na bumababa kagad ang price doon sa mga delivery truck and van. Para po sa DOE, kailangan pa ng nasa 2 hanggang 3 buwan daw bago alisin itong National Energy Emergency. Bakit po ganoon katagalan kailangan? Ano ang epekto kapag bigla po itong inalis? Well, ang alam ho namin from the technical side, kasi that's a decision, both political and economic decision yan na gagawin ng cabinet na pangungunahan. Of course, it will end up with the decision of the president.
Ang amin lang ho sa technical side, clearly yung pagbabalik ng supply will take around 6 to 12 months from the Persian Gulf countries. Ang immediate ho nga lang na kagandahan ngayon, yung mga barko na nandun na ngayon na may mga laman na, pag makalabas ho yan, definitely ang kanilang kargang oil ay may sigurado tayo na may babagsakan, and that will ease up yung supply problem sa global market. So ang epekto nga niyan, magkakaroon ng pagbaba ng price. Pero yung pagbabalik level before the war doon sa Persian Gulf na umaabot ng 21 million barrels of oil equivalent per day, ang sigurado ho tayo ngayon ay kung ano yung nawala, which is around 16 million of that, siguro mga 14 million of that. Yun ho ang pag-uusapan na sinasabing depende ngayon sa magiging damages. But ang estimate to, babalik sa 21 million barrels per day ang oil doon to 6 to 12 months. So now, when it comes to our situation in the Philippines, siguro ang pag-uusapan dito kasi wala na hong itataas yan. Definitely bababa at bababa ang price. Ang pag-uusapan na lang ho ay enough na ba na naka-sustain na yung ating beneficiary ng mga subsidy program. Kasi ngayon pa lang sila nakaka-recover. Dapat pa ba silang alalayan? So yan ho ang pag-uusapan at baka ho ang estimate nga dyan ng aming kalihim is baka sa pag-uusap na yan at yung spillover ng assistance, baka tumagal ng ganong buwan pa. At kailangan pa nga nating suportahan sila kasi andyan pa ho yung impact na tuloy-tuloy sa kanila hanggang ngayon dahil doon sa nakaraang krisis. Sa inyo pong tingin, ano po ba yung mga industriya na naapektuhan nga ng krisis sa Middle East, yung pinakamatagal makaka-recover din sa kabila ng peace deal ng Amerika at Iran? Well, ang malaki hong naging problematic na sector would be the public transport. Kasi nga ho, Ma'am Cheryl, ang impact ho dyan ay regulated ho kasi ang kanilang pamasahe na tinatakda ng LTFRB. Pero yung fuel nila ay tumaas ang price. So dahil nga dyan, sila ho ang unang talagang tinamaan. The rest of the sector on the transport, tinamaan din dahil they have to prepare a larger capital amount. Pero ito ho ay naipapass on naman nila doon sa ating consumer. Kaya lang bumagal ho ang ating consumption. Kaya ngayon ho, lahat yan sila ay mukhang gaganda na ang sitwasyon dahil pababa na nga talaga ang price ng petroleum product. Alright. Kung sakali po na mag-urong sulong itong peace deal ng Amerika at Iran, kaya pa ba ng bansa kung tumaas ulit ng sobra-sobra itong presyo ng langis sa world market? Gaya ng ibang bansa, Ma'am Cheryl, hindi naman ho kakaiba ang Pilipinas. Ang solusyon ho talaga is magbigay ho ng support ang government through na nga itong subsidy. Dahil nga ang rason, number one, hindi ho talaga tayo producer ng oil. Ibang usapan ho kung tayo ay may malaking indigenous supply ng oil. Pwede ho tayong hindi gaano maapektuhan ng geopolitical events ng other countries. Pero as where we are now, kailangan ho natin mapaghandaan lang palagi na may suporta palagi tayo dito sa mga vulnerable sector dahil binibili ho natin, ini-import yung petroleum products at kailangan ho nating bayaran yung mga oil companies para continuously makakabili ho sila ng replenishment. So yun ho ang kailangan talaga bantayan palagi na magkaroon palagi ng available na support ang government dito sa mga vulnerable sector. At remember na 70% ng consumption ng fuel ay land transport. So ito ho yung mga vehicle ang nagkukonsume. So dito ho nakatutok dapat ang support ng ating government. Marami pong salamat, DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.